Breaking news mga kababayan, Supreme Leader ng Iran, tinatraidor na ng mga tauhan niya at bansang Israel, unang lulusob sa Iran. Nakapiring ang mata, ganyan ang dapat na ayos ng mga leader ng Iran kapag sila ay kailangang bumisita sa lugar na pinagtataguan ngayon ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Yan ay dahil sa sobrang higpit na security protocol na ipinatutupad para sa kanya matapos umugong ang usap-usapan na may ilang mga leader ng rehimen na nagpaplanong magsagawa ng kudeta. Ayon kasi sa balita na inilabas noong February 22 ng French news agency na Le Figaro, nagkaroon daw ng plano na alisan ng kapangyarihang magdesisyon si Khamenei at ilipat ito sa kamay ng isang malaking grupo ng mga opisyales habang nagaganap ang mga protesta sa Iran. Ang plano ay binuo umano ni na dating Iranian President Hassan Rouhani at dating Foreign Minister Mohammad Javad Zarif. Hindi daw isinali sa planong ito ang kasalukuyang Pangulo na si Masoud Pezeshkian para maiwasan ang pagkalat nito. Pero nabigo ang plano dahil hindi sila sinuportahan ni Ali Larijani, isang malapit na tagapayo ng Supreme Leader at ngayon ay Secretary ng Supreme National Security Council. At sa halip na suportahan, naglabas pa ng utos si Larijani na i-house arrest ang dalawang nasabing mga dating opisyales at ang kanilang mga kaalyado. Dahil dito, lumutang ang mga bali-balita na itong si Larijani na ang de facto leader ng bansang Iran. Dahil sa mga ulat na ito, napakahigpit ngayon ng security protocol para kay Khamenei. Pati ang mga bumibisita sa kanya ay limitado lang din sa kanyang inner circle o mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. At base sa report, ang pinakahuling bumisita sa kanya ay si Larijani at maging siya ay piniringan din ng dumalaw sa lugar. Yan daw ang rason kung bakit kahit ang mga pinakamatataas na leader ng rehimen ay walang alam tungkol sa tunay na lokasyon ng matandang Supreme Leader. Gayunman, kinumpirma ng maraming ulat na ipinasa na nga ni Khamenei ang lahat ng kanyang authority kay Larijani na mayroong mandatong panatilihing buhay ang Islamic government sa gitna ng digmaan kung sakaling lusubin man sila ng Estados Unidos. Samantala, mariin namang itinanggi ng dalawang pinagbibintangang opisyales ang mga akusasyon na nagplano silang gumawa ng kudeta. Lahat daw ito ay pawang gawa-gawa lang, mali at malisyoso na ang layunin ay magsimula ng psychological warfare laban sa mga lider ng Iran. Kasabay ng napapabalitang krisis sa loob mismo ng rehimen, binulaga ng isang napakalakas na sunog ang Iran na lalo pang nagdagdag ng kaba sa mga mamamayan. Lalo na ngayon na nalalapit na ang paglusob ng US sa Iran. Ang napakalakas na sunog ay naganap sa isang petrochemical site sa lungsod ng Abadan, kung saan naroon ang isa sa mga pinakamalaking oil refinery ng bansa. Hindi pa malinaw ang pinagmulan ng apoy, pero sinabi ng state media na posibleng industrial accident ito. Wala rin daw senyales ng pag-atake sa lugar. Pero naging kapansin-pansin ang pagdami ng mga insidente ng sunog at pagsabog sa bansa mula nang magsimula ang build-up ng tensyon sa mga dagat ng Middle East. Ang pagsabog halimbawa sa Parchin Military Center noong January 27 at ang 4 na pagsabog pa sa magkakaibang lugar noong January 31 sa Bandar Abbas, sa Qom, sa Avaz at sa Tehran. Mga pagsabog na ang target daw ay ilang mga matataas na opisyal sa Iran. Pero ayon sa rehimen, lahat daw ito ay pawang mga aksidente lamang. Pero marami ang nagulat nang biglang magkaroon ng isa pang higanting sunog na lumamon naman sa isang bazar sa Western Tehran. Sa ngayon ay nakapwesto na ang mga aircraft ng Amerika. Nasa strike position na rin ang ikalawang American aircraft carrier na Gerald Ford. Tukoy na ang mga target. Ang natitira na lamang ay ang desisyon. Ayon pa sa mga opisyal ng US, inactivate na ng Pentagon ang kauna-unahang unit ng tinatawag na kamikaze drone o mas kilala bilang Task Force Scorpion ng Estados Unidos. Ang unit na ito ay nakapwesto na sa mga operational base sa West Asia
at nakastandby sakaling mag-utos si Trump ng pag-atake sa Iran. Isang squadron pa ng 5th generation F-22 Raptors ang dumating sa isang Israeli airbase kahapon. Madami ding mga Raptors ang dumating sa United Kingdom galing sa Langley, Virginia. At sa kabilang banda, patuloy din ang evacuation sa mga headquarters gaya halimbawa sa US Navy 5th Fleet sa Bahrain, kung saan wala na sa 100 ang mga taong naiwan daw doon. Ang ganitong evacuation ay parehong-pareho ng naganap noong 2025 bago bombahin ng US ang mga nuclear sites ng Iran. Pero sa gitna ng paghihintay ng desisyon, isa na namang plano ang binubuo ngayon sa White House. Ayon sa report, pinag-iisipan na ni Pangulong Trump na paunahin ang Israel na lumusob sa Iran. The plan is simple. Israel will lead the attack, the Iranians would retaliate, and then the overpowering American firepower comes into play. Ang paglusob ng Israel ang hihila daw sa dynamics ng digmaan at sa huli, saka ibubuhos ng Washington ang buong lakas nito. Sa madaling salita, mangunguna ang Israel, gaganti ang Iran at saka papasok ang Amerika. Ayon sa mga nakabuo ng plano, marami daw kasing mga Amerikano ang papabor na lusubin ang Iran kung mauunang atakihin ng Iran ang isang kaalyadong bansa gaya ng Israel, kaysa ang US ang maunang umatake dito. Batay din sa survey, maraming Amerikano ang pabor na magkaroon ng regime change sa Iran as long na kaunti ang casualty nito para sa Amerika. Kasunod nito ay naglabas naman ng assessment ang Israel tungkol sa kakayahan ng Estados Unidos na magsagawa ng matagalang pambobomba sa Iran. Batay sa assessment na ito, 4 hanggang 5 araw lang daw ang kakayanin ng US na tustusan ang mga pambobomba sa Iran kung sakaling matuloy ang gera. Yan ay kahit pa nasa Middle East na ang malalaking strike groups ng US at iba pang puwersa nito. Ibig sabihin, hindi nila kayang magtagal sa tuloy-tuloy na pambobomba ayon sa nasabing assessment. Pero ang mas lalo pang pinangangambahan ng Israel, bukod sa ilang araw lang ang kakayanin ng Amerika, posible pa rin daw na magdulot ito ng napakalaking delubyo sa Middle East na maging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong tao at hindi siguradong resulta sa political situation ng rehiyon. Ayon pa kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chief of Staff, kahit limitadong aksyon lang ang pwedeng gawin ng US, posibleng mauwi pa rin daw ito sa isang magastos at matagalang digmaan. Meron ding mga nagsasabi na posibleng samantalahin ng China ang pagkaubos ng mga bala at missile ng US kapag tumagal ang digmaan. Sa mga panahong yon, posibleng umanong atakihin nila ang Taiwan at malagay sa peligro ang buhay ng maraming Amerikano sa Indo-Pacific region. Pero wala pang malinaw na sagot ang Israel tungkol sa plano na sila muna ang unang lumusob. Sa katunayan, tumangging magbigay ng komento ang Israeli Embassy sa Washington. Pero kung matatandaan, sinabi na noon ni Netanyahu na palagi naman silang nakahanda sa anumang senaryo at babanatan daw nila ang Iran gamit ang puwersa na hindi pa sumagi sa kanilang pag-iisip. Walang nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari sa araw-araw. Nakabukas ang ating mata. Handa tayo sa anumang sitwasyon. Malinaw na sinabi ko na sa rehimen ng Ayatollah na kung gagawa sila ng posibleng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang kasaysayan at aatakihin ang Israel, tutugon tayo sa puwersang hindi pa nila naiisip. Sinagot ito ng Iran at sinabi na kahit pa limitado lang ang pwedeng gawin ng US, matinding tugon pa rin daw ang igaganti nila dito kapag nagkataon. Sa palagay ko, walang tinatawag na limited strikes. Ang agresyon ay agresyon, yun lang yun. At sino mang bansa ay tutugon sa agresyon bilang bahagi ng kanyang karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili ng may kabagsikan. Kaya yun ang gagawin namin. Bukod dito, ilang ulit ding nagbanta ang Iran na magiging lehitimong target nila ang mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sa katunayan, isa sa mga base militar na ito ang posibleng unahin ng Iran at iyon ay ang Al Dhafra Base sa UAE, timugang kanluran ng Abu Dhabi.
Ang base militar na ito ay tirahan ng 380th Air Expeditionary Wing ng Air Force na responsable sa intelligence, surveillance, reconnaissance mission, precision strikes at aerial refueling. Ang military base na ito ay direktang tinukoy at ginawa pang halimbawa sa pinakahuling naval drill ng Iran. Ayon sa mga eksperto, ang pag-atake ng Iran sa Al-Dhafra ay hindi lamang magiging regional issue, kundi maaaring makaapekto sa global energy markets, supply chains at gastos sa shipping sa buong mundo. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pagpili ng Iran sa Al-Dhafra bilang focus ng mock strike ay hindi lang basta simbolismo. Tatargetin talaga nila ito dahil ito ang pangunahing operational at logistical base ng US forces sa buong Middle East. Sumagot naman ang UAE at sinabi na hindi nila pahihintulutang ipagamit ang kanilang teritoryo sa tubig man o sa himpapawid para maging launching pad ng US sa anumang pag-atake nito sa Iran. Mananatili umano silang neutral. Nanawagan din ang UAE ng dialogue, de-escalation at respeto sa state sovereignty para ma-manage ang tumitinding tensyon. Pero hindi pa man nagsisimula ang digmaan ay nagiging masyado ng mainit ang Iran. Ibang-iba sa malumanay na pananalita na nanmumutawi sa bibig ng kanilang mga diplomats. Sa katunayan, kahapon, isang Bahrainian vessel na sinasabing konektado sa mga military operations ng US ang hinarang ng puwersa ng IRGC. Ang nasabing barko na may pangalang Vesor ay hinarang umano ng puwersa ng Iran habang naglalayag sa Persian Gulf. Napagbintangan ang nasabing barko na nag-eespiya para sa US. Kaya't pinilit ng mga Iranians na dalhin ito sa territorial waters ng Iran para kumpiskahin. Kinumpirma ito ng Interior Ministry ng Bahrain at sinabing tinutukan daw ng baril ang mga sailors habang pinipilit silang imaniobra ang barko papasok sa teritoryo ng Iran. Pero makalipas ang 3 oras, pinakawalan din daw sila. Naniniwala ang mga eksperto na ang insidenteng ito ay malinaw na pahiwatig na handa ang Iran na hamunin hindi lang ang Washington kundi pati ang mga pinakamalapit nitong partners sa region. Maliban dito, napaulat ding nawawala ang drone ng Amerika na US Navy MQ-4C Triton na pinalipad mula sa base militar ng US sa UAE noong February 22. Hindi lang ito basta pangkaraniwang drone, ito ay isa sa pinaka-advanced na maritime surveillance drones sa mundo. Kayang magtagal sa ere ng higit sa 24 oras sa taas na 50,000 feet. Natatrack nito ang mga barko, submarines at missile activities sa malalawak na karagatan. Isa rin itong key asset sa maritime dominance strategy ng Amerika. Pero bigla itong naglaho sa Strait of Hormuz. Bagaman hindi pa nakukumpirma kung nasaan ang nasabing drone, naniniwala ang mga eksperto na posibleng gumamit ang Iran ng isang advanced electronic warfare system para sirain ang control at navigation ng drone. Pagkatapos nito, nag-announce ang Iran na kukuha sila ng mga dagdag na armas mula sa bansang China. Kabilang sa mga armas na ibebenta ng China sa Iran ay ang mga CM-302 missiles at hypersonic anti-ship missiles. Muling nilinaw ng China ang kanilang mahigpit na suporta sa bansang Iran. Ipinapayo ng China na ang mga problema ay lutasin sa pamamagitan ng politikal at diplomatikong paraan at hindi sa paggamit o pagbabanta ng puwersa sa international relation. Matagal na ang pagkakaibigan ng mga tao ng China at Iran. Sinusuportahan ng China ang pamahalaan at mga mamamayan ng Iran sa pagpapanatili ng katatagan ng bansa at sa pagtatanggol ng kanilang lehitimong karapatan at interes. Umaasa ang China na pahahalagahan ng lahat ang kapayapaan, maging maingat sa kilos at ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Handa rin ang China na ipagpatuloy ang kanyang papel bilang isang responsabling malaking bansa para makatulong sa pagkamit ng layuning ito. Kakatapos lang kaninang umaga ng ikatlong round ng pulong ng US at Iran sa Geneva at gaya ng inaasahan, wala pa ring napagkasunduan. Ayon sa state media ng Iran, determinado pa rin daw ang kanilang bansa na ipagpatuloy ang pagpapayaman ng uranium at tutol din silang ilipat ang kanilang nuclear project sa ibang bansa. Gusto din ng Iran na alisin ng US ang mga international sanctions na ipinataw sa kanila.
mga senyales na hindi sila handang pagbigyan ang mga demand ni Pangulong Donald Trump. Para sa maraming eksperto, pointless na ang negosasyon pag ganito. Tila sinang-ayunan naman ito ni Pangulong Trump. Sa katunayan, sa kanyang speech, sinabi niya na nakagawa na daw ang Iran ng malalakas na missiles na pwedeng umabot hanggang sa Europa. Nakagawa na sila ng missiles na kayang ilagay sa panganib ang Europa at ang mga base natin sa ibang bansa. At gumagawa pa sila ng missiles na balang araw ay aabot sa US. Pagkatapos ng Midnight Hammer, pinagsabihan na sila na huwag nang subukang ituloy ulit ang weapons program nila, lalo na yung nuclear weapon. Pero nagsisimula na naman sila. Winasak na natin dati yan at gusto nilang simulan ulit. At sa ngayon ay itinutuloy na nila ang kanilang masamang ambisyon. Nakikipagnegosasyon tayo sa kanila. Gusto nilang makipag-deal. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natin nadidinig yung secret words na hindi kami magkakaroon ng nuclear weapon. Sa kabila ng matinding tensyon, paghahandang militar at mga banta mula sa magkabilang panig, nananatiling nakabukas ang posibilidad ng digmaan sa West Asia. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa Europa at bawat aksyon ay minomonitor ng buong mundo, malinaw na handa ang Iran, ang US at ang Israel sa anumang senaryo. Sa ngayon, katahimikan lang ang umiiral, pero bawat galaw ay posibleng magbukas ng bagong kabanata sa rehiyon at sa seguridad ng mundo. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.